So, ang video natin ngayon ay i-share ko sa inyo yung Airbnb na napagstayan ko nung nasa Kuala Lumpur pa ako. As you can see, iba na yung background natin kasi nakauwi na ako dito sa Pilipinas, nasa bahay na ako eh. Gaya nung sinabi ko sa inyo last video, ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung Airbnb na nabook ko nga. Tapos i-share ko na lang din yung link sa baba, if ever na, sa description box, if ever na pupunta kayo ng Kuala Lumpur, isa yun sa maging option nyo na mapagstayan. So, bago tayo mag-start, bago ko ipakita yung room, yung favorite part ko doon, i-share ko lang din yung mga advantage, hindi advantage. Sige, advantage na din, pero yung mga positive feedback na nakita ko habang nagstay ako doon. Unang-una, ang pinaka nagustuhan ko doon is sobrang tahimik ng lugar. Pagbaba mo ng building, pagbaba mo ng unit mo, as in, wala kang makikitang mga maraming sasakyan. Kasi parang ano siya parang, hindi naman sobrang secluded na area, pero parang medyo tago siya. Though madali siyang mapuntahan, kasi nag-grab ako doon Grab tsaka AirAsia ride. Madali naman siyang mapuntahan. Ang pinakagusto ko lang doon na part, tahimik siya. Tapos, pangalawa, paglabas mo ng building, tatawid ka lang, meron dong mall. Parang bago lang yung mall kasi hindi siya ganong hindi siya ganong kilala pa, or baka kasi sarado pa yung ibang mga shop. Siguro bagong bukas lang din yung mall. Or hindi. Hindi ko rin kasi alam. Basta pagtawid mo, paglabas mo ng building, meron siyang mall. Ang pangalan nun, Quill City Mall. Doon sa Quill City Mall, pag panik nyo sa second floor, ang magandang part doon, connected siya sa monorail station. Ang monorail station, pag sumakay ka, connected naman siya sa MRT. Yung MRT naman na yun, pwede mong sakyan yon para makapunta ka sa iba't ibang city ng Kuala Lumpur or ng Malaysia. Isa yun sa pinaka nagustuhan ko dun sa lugar kasi malapit lang sa mall, malapit sa monorail station, so napaka-convenient nun sa part na yun. Pangatlo is pinaka nagustuhan ko ay ang city view. Mamaya makikita nyo bakit gustong gusto ko yung lugar na yun. Pang-apat, bukod sa malinis, mabango yung room mabango Airbnb. Mura ko lang siyang nakuha. Sa 5 days and 4 nights kong stay, nabook ko lang siya ng 5,600. O diba? Ano na yun, sulit na yun. Pwede siya pang solo traveler, pwede siyang pang couple, pwede rin siyang pwede kung magsasama kayo ng bata, kasya naman kasi malawak yung space Though iisa lang yung kama, pero malawak. Tapos may terrace. Kompleto siya sa mga kailangan nyo. Tapos, sunod doon, meron silang gym. Though, hindi ko naman ginagamit yung gym, hindi ako nag-exercise. Para sa mga mag-i-stay doon naghahanap ng gym pampapawis, pwede kayo doon. Meron silang gym doon na ino-offer. Tapos, meron din silang swimming pool. Though, hindi ako nakapag-swimming doon kasi medyo medyo pagod na kasi ako nung nandun ako, pero isa yun sa magandang offer nila. Ang alam ko kasi parang hindi bukas yung pool ng Monday or Tuesday kasi nililinisan nila Tapos pag nasa swimming pool na kayo, maganda yung view. Ayun yung pinaka parang highlight ng building nila, yung view talaga hindi kayo magsisisi. So ayan, na-share ko na yung mga positive feedback ko. Siguro merong iilang negative, pero hindi naman na siguro kasalanan ng Airbnb host yun Parang sa pinaka-building na siya ang issue. Una, pagpasok mo sa sa lobby nila. Syempre siguro kasi iba't ibang tao yung nagpupunta, iba't ibang lahi. Medyo kung maselan kayo, medyo kakaiba yung amoy. Siguro kung hindi lang kayo sanay sa ganong amoy, medyo talagang makaka-apekto sa inyo. Doon sa lobby lang naman siya. Pagpasok nyo ng lobby hanggang sa elevator, medyo kailangan nyo lang tiisin. Tapos,
Ang isang hindi ko lang nagustuhan or yung negative na natatandaan ko is yung elevator mismo. Kasi ano siya eh, residential siya eh. Tapos may mga, siguro may mga Airbnb din. Yung mga lift nila, 4 yun. Yung isa ginagawa, yung isa for, ang tawag dun, service staff, yung mga ganon, may mga delivery, doon yung daan. Dalawa na lang. Tas ang tagal. Alam ba yung parang kahit wala naman nagpipindot per floor, nagbubuka siya. So pag gustong-gusto mo nang mag-CR, aabutan ka kasi ang tagal talaga. Matagal siyang bago makarating dun sa floor mo. Nasa 30th floor ako nun. So ayun lang siguro yung negative feedback na naranasan ko nun. Meron pa pala sa positive. Pagbaba mo, merong dalawang 7-Eleven na kayong makikita doon. So, napaka-convenient yun. Halimbawa, nagugutom ka, gusto mong kumain, bababa ka lang. May malapit na 7-Eleven kang mapupuntahan. Tas, ayan. Ano pa ba? Siguro, ayun lang muna yan. Ipapakita ko na rin sa inyo, i-share ko sa inyo yung room na book ko sa Airbnb.